Magandang araw mga kaibigan. Ito, may pasabog na naman si Manong Governor Luis Chavit Singson. Post na ang balita ngayon. Breaking! Liza Marcos at Martin Romualdez itinurong nasa likod ng mga nanggugulong nakamaskara. Ibinulgar ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson na ang kaguluhan sa anti-corruption rally nitong linggo kung saan ilang nakamaskarang individual ang lumapit sa kanyang food truck, nagtanggal ng maskara, humingi ng paumanhin at umamin na sila'y binayaran lang. Nagtanggal sila ng maskara at sabi, pasensya na kayo, binayaran lang po kami. Nang tanungin kung sino ang nagbayad, idinawit umano ng grupo ang unang ginang Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Ito ang kanya, si Martin Romualdez and the First Lady, sabi nila. Gayunman, iginiit ni Singson na maaring may ikatlong partido na nasa likod ng pagbabayad sa mga nag-riot. Matatandaang halos mapayapa ang protesta pero nauwi sa gulo nang magsimula ang mga nakamaskarang rioters na maghagis ng bato, bote at molotov. May ilan ding nanira ng pader, bakal at salamin at sumalakay pa sa lobby ng isang budget inn. Mahigit 100 katao ang naaresto ayon sa mga otoridad. Wala pang pahayag ang kampo ni Liza at Romualdez hinggil sa paratang ng mga nakamaskara. Okay. So, yun po, ang pahayag ni... So, anong lumalabas nito? Yung delivery van, pag may-ari ni Chavit Singson? Yan o. Ang lumapit sa kanyang food truck. Kasi may sinunog eh. Humingi ng pa. Anyway, talagang magulo yung nangyaring ganun. Magsunog ka pa naman. Anong klaseng realista? Dapat, yung protesta is anti-corruption. So, kung nilalabanan mo ang maling gawain, corruption, tapos magsunog ka, magbato ka ng molotov, ano pa yun, mga wala na yun. Hindi sila karapat-dapat na mga realista. At ako, personal opinion ko lang ito, talagang bayad yung mga tao na yon. Kung sinong nagbayad, hindi ko na alam. So, bahala si Governor Chavit Singson na patunayan kung totoo ngang Liza Marcos or Martin Romualdez. So, inamin din ni Governor Chavit Singson na posibleng may third party, parang panggulo lang ba? So, ganyan na po. Magulo na ang ating bansa na dapat sana kung ang leader lang natin malakas, yung parang digong ba? May salitang kinakatakutan. Paano ang leader natin? Sasabihin niya na, paano tayo nagkaganito? Kaya, ito pa. Meron pang akusasyon din ni Congressman Barzaga, Kiko Barzaga. Kasi, lumalabas na may namatay. May isang namatay, confirmed ng DOH. Meron ding mga kumakalat na mga post na sobra pa sa isa namatay. At akusasyon ni Kiko Barzaga na parang tinatabunan, ginagamit ni SILG Junvic Remulla media para i-cover up yung mga namatay na nagprotesta.
At hinamon ni Congressman Barsaga si SILG na ilabas ang katotohanan, ay kung hindi, magsasagawa sila ng kilos protesta mismo sa Cavite Provincial Compound. So, pahayag ng secretary, DILG secretary, walang zero casualty, sabi niya. Sabi ng DOH, may isa. So yun, konformado sa isa, nakita ko talaga yung video na nakahandusay sa kalsada. Wala nang buhay. So baka yun na yung kinumpirma ng DOH na dead on arrival. So 48 others ang dinala sa isang hospital, government hospital, na nasugatan. Sabi naman ni General De Leon sa kanyang post na 84 policemen ang nasaktan. I think 15 ang nadala sa hospital for injuries. Ano pa? So, grabe. I did not expect na darating tayo sa puntong ito na magkakagulo. Napakaganda ang simula ng unity team nung una. Bayan babangon muli. Kailang nasayang after 3 years dahil sa ito na, magpinsan. Sabi ng Pangulo, wala akong kinalaman dyan. Sabi ng pinsan niya, wala rin akong kinalaman dyan. Ito, nabasa ko lang ang post, pinost ito ni Doc Robrances na nagpayag si Speaker Romualdez na wala siyang kinalaman sa construction business. Talagang pinangalanan na niya si Saldico at saka Surigao del Sur Congressman Romeo Momo na silang nag-insert sa budget. Yung so hindi niya daw nabantayan, hindi niya namalayan na nandoon ang insertion. Ang ginawa lang niya is pinirman niya ang bill, General Appropriations Bill, at dinala sa Pangulo. Ang pinsan naman niya, nireview lang ng kaunti, bineto ang 29 billion, inaprubahan ang 421 billion na budget insertion. Nasabi na ni Justice Carpio na mananagot ang Pangulo doon. Parehas na silang naghuhugas kamay. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan kasi kawawa ang kalagayan nila, tumutulo ang tubig ulan dahil sa butas-butas na yero bubong ng kanilang bahay. Panoorin niyo ang video na ito. Salamat sa Ginoo kay nakatulong. Salamat kayo sa Ginoo. Si Lolo ang matagaan og yero nga magatop siyang balay. Kay nakatulong ko. So mo ni ang balay ni Lolo. So mga busog na gyud yang abuan ni Lolo. So matod ni ang kuan nga tuluan na giapit-apit ng mga yero. So makita nimo. Kung muulan tuluan na gid kay sila kay apit-apit ng yero. So atong makita karon kay niya tagaan man sila yero, magatop sila karon. So mo ni ilang atupan. Na ilang tulgananan kay ulanan na sila kung kuan sila, kung mabasa sila ulan, kung mag-ulan. Mo ni ang ilang atupan nga ilang balay. Pasabok. Sige nato si Lolo og si Lola sila pag-atop sila balay. So managid og atop. Managid Lola o Lolo ang ilang balay. So kita gid nimo ba nga nindot na kayo kay na managid og taod ang yero. Inulubog na. Ug karon atong pangutan-on karon si nanay ug tatay nga nahuman naman gid ang ilang atop nga yero. So unsa inyong masulti tatay ug nanay nga nahuman na gid mo og atop sa inyong balay? Salamat sa Ginoo nga natabangan kami. Ulanan. Oo. So pila na imong edad tay?
63. Si nanay, 66. so namoy anak. Naa. So tanan na namin yo. Tanan na. So pila ka tuig ni ang inyong balay nay nga nainato na nga giapid-apid na lang ang yero. Napulo na. Sige. At sa Ginoo. Salamat kayo sa Ginoo. Sige, salamat po.